Hi, ako si Mea, wife, working mom at mom of three. Welcome sa Borja Fam. Dito ko sinishare ang mga simpleng ganap sa buhay, work, faith, motherhood, home life, at kung ano-ano pang kwenta sa araw-araw. Kung gusto mong sumabay sa araw-araw naming ganap, tara, samahan niyo kami. Hello guys! So today's ganap, since umuwi nga kami ng Angeles, naisip namin ni tatay na perfect timing to para makapag-date kami and magkaroon ng time for each other. Lately kasi napapansin namin or feeling namin talaga disconnected kami sa isa't isa. Madali kaming mainis, konting misunderstanding na uwi agad sa awayan, and minsan parang pareho na kaming walang pasensya. And I think normal naman yun sa marriage, lalo na kapag pagod, busy, maraming iniisip, puro responsibilities. Pero ang importante, hindi natin hahayaan na doon lang siya magstay. Kailangan pa rin pag-usapan, ayusin, bigyan ng time ang isa't isa. So ano bang ginagawa pag disconnected? Siyempre, nagre-reconnect. So, ang ginawa namin, naisip namin na mag-check-in para talagang makapagpahinga, makapag-usap at makapag-reconnect kaming dalawa. Uy, ibang reconnect yung naiisip nyo. Okay, let me tour you. So, this is the lobby kung saan kami nag-stay. Dito may restaurant din sila sa ground floor. Tapos nakita namin na may ino-offer silang postnatal massage dito sa hotel. So tinake advantage ko na talaga. Matagal ko na rin kasing gustong magpamassage, pero dahil CS ako, madalas ayaw muna nila akong tanggapin or sinasabi nila after 1 year pa. Kaya nung nakita ko to, sabi ko go na talaga. Dito nantay ko lang si tatay kasi nag-withdraw siya at need namin ng cash dahil kailangan daw mag-security deposit. Alam nyo, isa sa mga natutunan naming mag-asawa is hindi naman kailangan laging engrande ang date. Minsan, sapat na yung tahimik kayo magkasama, may chance kayo mag-usap ng maayos, at maalala nyo ulit na partners kayo. Hindi lang parents, hindi lang busy adult, hindi lang magkasama sa bahay. Kasi sa marriage, hindi ibig sabihin na kapag nag-away kayo, wala na agad. Minsan, kailangan lang talaga ng pahinga, honest na usapan, konting lambing, and of course, prayer. Room tour ko muna kayo. Okay, pagpasok mo ng door, dito sa kanan, makita niyo yung lagayan ng mga gamit. Tapos may vault din dyan. So, yan. Tapos dito sa kaliwa ay ang CR. Very maluwag siya. Malaki ang space. And then, may blower din dyan. And then, ayan, makita nyo yung working table. Tapos may dalawang chair, TV, and then sa left side is the bed. From there, check natin yung veranda. Ito ang view namin sa room. Tapos, nag-freshen up lang kami and then bababa na kami for massage. 7 out of 10 for the massage. Siguro natatakot si ating diinan. Kaya parang hinahaplos-haplos lang niya ako. So, ito na, Sunday morning. Nag-check out na kami ni tatay. Waiting lang kami sa deposit refund. Kumain lang ulit kami sa labas niyan. Continuation ng birthday ni Aaron. Tapos, umuwi na kami ng Bataan. Pahinga lang saglit. Tapos, prepare na para sa mass service. So, yun lang yung reminder ko today. Kung may pinagdadaanan kayo as husband and wife, pag-usapan nyo, huwag hayaang lumaki yung maliit na tampuhan, maglaan kayo ng time to reconnect, intindihin ang isa't isa, and pray together. By the way, yan ang kanilang favorite part sa Mass. At dahil nga buong araw kaming wala sa bahay, hindi na kami nakapagluto, so kumain na lang kami sa labas at sobrang sakit na rin ng ulo ko niyan. So, isa lang masasabi ko, hindi perfect ang marriage, pero kapag pareho kayong willing makinig, magpakumbaba at ayusin, mas gumagaan ang lahat. Ayun lang guys, babush!